Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa atin topic, September 1, 2025. Mayor Vico Soto nag-react sa pagharap ni Sara Diskaya sa Senado. Sara Diskaya, sinabing, spliced, ang interview niya kay Julius Babaw. Ibinahagi ni Pasig City Mayor Vico Soto sa kanyang official Facebook page ang kabuuan ng video ng Senate Blue Ribbon Committee inquiry tungkol sa mga anomalya sa flood control project ngayong Lunes, September 1, 2025. Kabilang sa mga inimbitahan at tinanong tungkol sa mainit na usapin ang contractor na si Sara Diskaya, na nakalaban ni Soto sa mayoral election sa Pasig City noong May 12, 2025. Lumitaw ang pagiging witty ni Soto dahil sa caption ng kanyang video post na dapat na ipatawag din sa Senado ang Mr. Mind mula sa salitang mastermind. Hindi man nagbanggit ng pangalan si Soto, hindi maipagkakailang ang asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya II ang Mr. Mind na tinutukoy niya. Buong post ng Pasig City Mayor, live now. Rewind lang ng konti, mamaya lista natin lahat ng mga sabihin na lang nating inaccuracy sa mga sinabi nila, based on documents, records, and their own words. Tandaan sana nila na under oath ito sa Senado. Sana sa susunod ipatawag din hindi lang si Mrs. kundi pati ang Mr. Mind. May truth and justice prevail. Samantala, lumampas na sa 2 million mark ang bilang ng views sa panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang Sara at Curly. Sa kasalukuyan, meron ng 2.3 million views ang 1-year-old interview na mapapanood sa Unplugged YouTube channel ni Julius. Nadaragdagan ang bilang ng manunood ng pinag-uusap ang panayam ni Julius kay Sara dahil sa sinabi nito sa Senate inquiry na, spliced, ang interview sa kanya. Muling pinapanood ang video ng pakikipag-usap ni Julius sa mag-asawa dahil marami ang nagnanais makatiyak na totoo ang revelasyon ni Sara na, spliced, ang interview. Ito ay kaugnay ng tanong ni Senator Tito Soto, tiyuhin ni Mayor Vico, kay Sara tungkol sa unang pagkakataong kumita sila ni Curly ng bilyon mula sa mga proyekto nila sa DPWH. Mrs. Diskaya, pwede ba bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television
na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Bukas ang comment section para sa inyong mahahalagang opinion. At yan ang ating latest Showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more Showbiz Chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios. Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects?